Hello everyone! Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Saan ko man kayo naroroon at magandang buhay na rin para sa lahat. At sa ngalan po ni Boss Mike, ako po muna ang inyong lingkod, Jed Angeles po. Yan. Sayang wala po si Chin, no? Kaya ako po muna ang inyong host at mag-isang magsasalita sa video na ito. Ang tatalakayin lang po natin ngayon or bibigyan ng komento, since malapit na po yung paparating na eleksyon, maging linaw man lang po sa iba or maging linaw man lang lalo na sa ilang nakakatanda na maging matalino sa pagpili ng kandidato na hindi porket kilala or in-endorse ng kilala na nasa politika is iboboto na po natin. Maging matalino po tayo kasi sa huli po is tayo lang din po yung kawawa. Then pag naghihirap tayo, isisisi natin sa gobyerno, sino po ba may kasalanan kung bakit sila naluklok at nakaupo sa politika, di ba? So, gaya na lang ito, panoorin natin. Wait. Philip Salvador, iboboto niyo po ba siya? Yes, ayan ang tanong. Kung tatakbo ba si Philip Salvador, iboboto na ba siya? Tignan natin ang sagot ng mga matatanda. Tignan natin kung sila ba'y matalino sa pagsagot, since sila ang nakakatanda at nakakaalam, kung kasi 'di ba, isipin natin na pag may edad ka na, pag matanda ka na, matagal ka na dito sa Pilipinas. So, dapat mas matalino ka na sa pagboto. Kasi di ba sa dami nangyari, sa dami ng iba't ibang umupo sa politika, dapat ranas nyo na kung ano yung mga nangyari sa history. Dapat matatanda po mismo. Dapat ang unang-unang matatalino sa pagpili ng kandidato is matatanda. Kasi sila ang nakaranas ng alam niyo na, nung mga naunang mga nakaupo, maging maganda man o pangit, dapat na alam mo yung naging lesson man lang in short, yun, di ba? So, dapat pagdating sa pagpili, sila ang unang nagiging matalino dyan. So, tingnan natin kung gaano sila kagaling pumili at pagbigay ng rason sa pagboto. Go! Tatakbo po si Philip Salvador, iboboto niyo po ba siya? Tama ba yun? Iboboto ko yan kasi idol ko yan. Galing pa mismo sa matanda na dapat na mas matalino sa pagpili ng kandidato. Valid po ba na idol nyo siya, kaya nyo siya iboboto? Hindi po ba dapat kapag boboto tayo, ang una nating iisipin is kung magiging epektibo ba siya kapag siya yung nanalo? 'Di ba? Ano pong alam naman po nating lahat na si Ipe is isang artista na kaya siguro iniidolo ng nakakarami. Sabihin na natin magaling siya sa pag-aartista, sa action, sa showbiz, ganyan. Pero hindi naman po ibig sabihin nun is ganun na rin siya kagaling kapag naupo siya sa politika or naupo siya sa politika. 'Di ba? Hindi po 'yun gano'n. Kaya hindi po valid na, yes, idol namin 'yan, iboboto ko 'yan. Dapat maging matalino po tayo sa pagpili ng kandidato. Hindi po porket idol nyo, iboboto nyo na. Kayo pa mismo na matatanda na dapat ang mas nakakaalam kasi marami ng karanasan sa Pilipinas mula sa iba't ibang naupo na sa politika ang dapat na nakakaalam kung sino ang dapat iboto. Bakit parang wala po kayong kadala-dala? 'Di ba, wag na po natin dagdagan ng mga pabuhat at bobo sa politika na hindi naman nakakatulong, parang useless lang kapag andyan. Go, tuloy natin. Kung si Philip Salvador po ay tatakbo, 'Di ba? Opo agad. Tuwan-tuwa agad. Bakit? 'Di ba? Medyo kay Robin Padilla nga sobrang sakit na sa ulo. Dadagdagan niyo pa ng isang Philip Salvador. Sabihin na natin na sige, magaling siya sa showbiz, magaling siya sa actingan, sa action. Pero hindi po kayo sigurado kung madadala niya yung galing na yan sa politika. Hindi po actingan yun, hindi po action yun.
ibang usapan na po pagdating sa politics. Kaya kung bumibilib kayo kay Philip Salvador dahil sa mga action movie niya, sa mga palabas niya sa TV, hindi po same yun pagdating sa politics. Kaya hindi po reason na idol niyo siya, kaya niyo siya iboboto. Medyo nakakalungkot lang kasi galing pa mismo sa matatanda at madalas to sa Pilipinas na parang hindi sila nadadala sa paulit-ulit na lang na kung sino yung nakaupo. 'Di ba nawala naman nangyayari na hindi naman nagiging epektibo. Ang hilig niyo sa artista. Porket sikat, iboboto niyo na. Tapos, kapag hindi umuunlad ang bansa, sisisihin niyo, kaya kayo mahirap dahil sa gobyerno. Isipin niyo po, kadalasan po sa boto kung bakit sila nakaupo sa ganyang posisyon is dahil din po sa mga boto niyo. Hindi po yan mananalo, hindi po yan mapupunta sa posisyon nila kung hindi niyo po sila binoto. Kaya sa nalalapit na eleksyon, sana po mas maging matalino po tayo, no? Lalo na po sa matatanda na huwag po tayo magpapadala sa mga sikat, sa mga matatamis na salita na porket kilala or in-endorse ng isa sa magagaling sa politika is iboboto na rin po natin. Ito yung pinagmamalaki nyo. Panoorin natin kung gaano katalino. Aking nominasyon. Sana hindi mo na tinanggap. Diba? Sana hindi mo na tinanggap. Kay Robin lang sobrang sakit na sa ulo. Atakbo ka pa. Para sa 2025. Kita mo na. Ayan yung idol nyo. Diba? Ayun lang, yun lang ang sinasabi na bubulol-bulol pa. Senatorial election. Salamat po. Mananatili po ako sa PDP. Kahit wag na. Ewan nga namin bakit kayo in-endorse ni Digong. Hilig nun una si Robin, nag-number 1 pa. Di ba dapat yung mga pinipili nating iboboto, dapat yung mga nag-number 1, dapat yung magagaling. Yung may mga alam sa batas. Hindi yung pang sarili lang ang iniisip, puro urge lang, in-heat, kain, ng suklay ng bigote niya, tapos lahat ng opinion is para lang sa sarili niya, kasi opinion ko to. Dapat kung magbibigay ka ng opinion is para sa lahat. Hindi yung kesuhin yung sa sarili mo. Tapos lagi mo pang hinaan sa sarili ko to, para sa sarili ko. Diba? Nasa gobyerno ka, nandiyan ka para sa bayan, hindi para ilabas kung ano lang yung paniniwala mo. Diba? Huwag na po natin dagdagan ng isang Robin. Tama na. Go. Hanggang sa huli kong hininga. Naku, mukhang matagal-tagal yan. 'Di ba? Hanggang sa huli mong hininga. Yan yung sinasabi ko sa inyo Yung pagiging artista nadadala dyan Mga script yan sa actingan hanggang huling hininga Daan niyo po yan. Mayong gabi, kanyang tanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tagal ko pong hinintay ito. May ambition pala. Ambition niya pala yun. 'Di ba? Ang tagal kong hinintay ito. Go. Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si PRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Paiyak-iyak ka pa. So, tatakbo ka sa senator sa 2025 para kay Digong? 'Di ba? Ano bang purpose mo kung bakit ka tatakbo sa senator sa 2025? Para ibigay yung buhay mo kay Digong? 'Di ba? Alam mo, ang gulo 'Di ba? Mga ganitong tao, halatang tatakbo lang, halatang papasok kung sa politika para sa sariling pang-interest lang. Yun lang, hindi para sa bayan. 'Di ba? Mga paiyak-iyak pa yung mga nadadala yung pagiging artista dito sa politika, mga wala namang alam sa batas. Pagdating dun, magsisi-actingan lang, magbobo-bobohan lang, magtatanga-tangahan lang. 'Di ba? Tapos itong matatandang 'to, sasabihin nila na, yes, iboboto ko yan kasi idol ko yan, guys. Maging matalino po tayo sa pagboto. 'Di ba? Kasi tayo rin po ang kawawa sa huli.
Tapos pag naging kawawa tayo, isisisi natin sa presidente, sa gobyerno kung bakit tayo kawawa, kung bakit tayo naghihirap. Pero tignan niyo naman kung sinong binoboto niyo porket idol niyo, iboboto niyo na. Ganyang klase ang iboboto niyo. Ha? Na ang ibibigay lang ang buhay kay Digong, hindi para sa inyo. Di ba? Nakakainit ang dugo. Anyway, guys, ito yung sariling opinion ko lang naman. Since malapit na ang eleksyon, na maging matalino po tayo sa pagboto, na wag po tayo magpapaikot sa matatamis na salita, or magpapadala sa mga kandidatong sikat, artista, na magagaling sa drama, na lagi po natin iisipin na magiging epektibo ba sila pag sila na yung nakaupo or kapag nanalo sila. Naway piliin natin lagi yung may mga alam na hindi magiging useless or display lang sa politika, di ba? Yun lang. Anyway guys, yun lamang po. Maraming salamat po ulit. Sa ngalan po ulit yung Boss Mike, ako po ang inyong lingkod, Jen Angeles po. Bye!